Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at sa araw na ito, ating susuriin ang isang napakahalagang paksa, ang lihim na potensyal ng munggo-monggo para sa pamamahala ng diabetes at mataas na presyon ng dugo. Sa loob ng 35 taon ng aking karanasan sa klinika, may isang bagay akong napansin. Kapag binanggit ko ang salitang carbohydrates, karamihan sa mga pasyenteng may diabetes, lalo na ang mga nasa edad 50 pataas, ay nagpapakita ng pagtutol. At ang munggo, isang pangkaraniwang sangkap sa lutuing Pilipino, ay halos na isama na sa blacklist. Alam kong sa isip ng nakararami, ito ang salarin sa pagtaas ng asukal sa dugo. Marami ang umiiwas dito nang higit pa sa kanin o mapansit, tama ba? Ngunit mga kaibigan, paano kung sabihin kong mali ang paniniwalang iyon? Ito ay isang malaking pagkakamali na nagiging dahilan para makaligtaan ninyo ang isang napakagandang sangkap na may taglay na maraming benepisyo sa kalusugan. Ang totoo, kung mali ang paghahanda ninyo, maaari itong maging lason na magpapataas ng inyong asukal sa dugo ng mabilis. Ngunit kung gagamitin ninyo ng tama, sa paraang ituturo ko ngayon, ito ay magiging ginto na makakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo at maging sa pagpapababa nito, lalo na sa mga may mataas na presyon ng dugo at mataas na kolesterol. Sigurado akong marami sa inyo ang nagtataka, paano ba ang tamang paraan? Sa video na ito, nangangako akong babaguhin ang inyong pananaw sa munggo. Upang mas madali ninyong maintindihan, ibabahagi ko ang isang totoong kuwento mula sa aking klinika. Ito ang kaso ni Aling Nena, 62 taong gulang, mula sa probinsya ng Laguna. Dumating si Aling Nena sa aking klinika, 3 buwan na ang nakakaraan. Ang una kong napansin ay napakapagod niya, maitim ang balat, at palaging mainit ang pakiramdam. Nagreklamo siya na gabi-gabi ay uhaw na uhaw siya, at mapait ang kanyang bibig, napakataas ng kanyang insulin resistance, HOMA-IR, noong panahong iyon. Ngunit ang pinakamahirap para sa kanya ay ang palagiang paghahangad ng matatamis at malamig na pagkain. Nagtapat siya sa akin, "Doktor, napakainit sa Laguna. Gusto kong uminom ng halo-halo para lumamig, pero hindi ko magawa. Ayaw ng mga anak ko dahil baka lumala ang diabetes ko at magkaroon ng komplikasyon at mahirapan sila." Ang kanyang mga mata noon ay may halong paghahangad at takot. Naniniwala akong marami sa inyo ang may kaparehong nararamdaman. Noong araw na iyon, kinausap ko si Aling Nena at ipinaliwanag ang tungkol sa munggo. Hindi ko siya pinagbawalan. Sa halip ay ibinunyag ko sa kanya ang sikreto ng tamang paggamit nito. Tinawag ko itong Golden Way of Consumption. At alam ninyo kung ano? Nagkaroon ng himala. Pagkaraan lamang ng 2 buwan ng patuloy na pag-aapli, bumalik si Aling Nena para sa follow-up. Lubos na gumanda ang kanyang mga resulta, ngunit mas mahalaga ang kanyang itsura. Malusog siya, mas sariwa ang balat, at buong galak niyang sinabi sa akin, "Doktor, nakakain pa rin ako ng munggo at hindi tumaas ang aking asukal sa dugo, at mas lumakas pa ang aking katawan. Kaya ano ang sikretong iyon? Manatili kayong nakatutok para malaman. Kung mayroon din kayong katulad na problema ni Aling Nena at natatakot kayo sa ilang pagkain, mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Magkasama nating alamin ang tamang paraan ng pagkain para malampasan ang sakit. Sa totoo lang, marami ang nakakagawa ng pagkakamaling ito nang hindi nila alam. Ang pinakamalaking at pinakamapanganib na pagkakamali, ang pagkakamaling nagbigay ng maling akala sa munggo, ay ang paghahanda nito sa malamig na tubig at pagdaragdag ng 3 hanggang 4 na kutsarang asukal para mas sumarap. Iniisip ninyo na ang asukal ay natural, malamig, at nakakabusog, ngunit hindi. Ano ang bunga ng maling paghahanda na ito? Una, kung ihahanda sa malamig na tubig, hindi naluluto ng husto ang munggo. Ito ay nananatiling hilaw. Kapag pumasok ito sa bituka, nagdudulot ito ng kabag, bloating, at hirap sa pagtunaw. Marami sa mga may sensitibong tiyan ay agad na nagtatae. Pangalawa, sabay-sabay kayong kumakain ng isang inumin
na naglalaman ng 50,060 gramo ng pinrosesong asukal, isang napakaraming dami ng asukal. Kung hindi tataas ng mabilis ang asukal sa dugo ninyo, nakapagtataka, tataas ito ng husto. At pagkatapos sisihin ninyo ang munggo, sasabihin ninyo, dahil sa munggo, kaya tumaas ang aking asukal sa dugo. Hindi, mga kaibigan, ang mali ay nasa paraan ng paghahanda. Ang mali ay nasa ilang kutsarang asukal na idinagdag ninyo. Kaya, napakadali ng solusyon. Dapat lutuin ng 100% hanggang sa maluto. Huwag gumamit ng pinrosesong asukal. Kapag ginawa ninyo ang dalawang ito, mag-iiba na ang munggo ninyo. Ngunit paano ito magiging ginto? Makinig kayo sa susunod na bahagi ng agham na ito. Huwag ninyong iwanan ang video na ito. Ipaliwanag ko ngayon ang pinakamahalagang bahagi. Ito ang siyentipikong basehan para lubos ninyong mapagkatiwalaan at maipapatupad. Sa purong munggo, binibigyang diin ko ang purong munggo na walang halo, may dalawang golden active compounds na lubusang pinag-aralan ng modernong medisina, ang puerarin at daidzein. Hindi ninyo kailangang tandaan ang mga pangalang siyentipiko. Ipapaliwanag ko sa paraang madaling maintindihan. Paano ipinapaliwanag ng agham ang mekanismo nito? Ang puerarin na ito, kapag pumasok sa katawan, ay gumagawa ng dalawang mahalagang bagay. Nagpapataas ng sensitivity ng insulin. Isipin ninyo ito. Ang insulin ay ang susi at ang selula ay ang lock. Sa mga may diabetes, ang lock na ito ay barado o resistant sa insulin key, kaya hindi mabuksan ang pinto at hindi makapasok ang glucose sa selula. Kaya ito ay nananatili sa dugo, nagdudulot ng mataas na asukal sa dugo. Ang puerarin na ito ay parang isang spray ng pampadulas. Iwiwisik nito sa lock, ginagawa itong mas sensitibo at tinutulungan ang insulin key na buksan ang pintuan ng selula ng mas mahusay at mas madali. Ano ang resulta? Mas mabilis at mas epektibong pumapasok ang glucose sa selula at automatikong bumababa ang asukal sa dugo. Pinipigilan din ng puerarin na ito ang isang enzyme na tinatawag na alpha-glucosidase sa maliit na bituka. Sa madaling salita, pinapabagal nito ang proseso ng pag-absorb ng katawan ng carbohydrates mula sa pagkain. Parang kapag kumakain kayo ng kanin, sa halip na mabilis na maabsorb ang asukal, unti-unti itong naabsorb na pumipigil sa asukal sa dugo na tumaas ng biglaan pagkatapos kumain. Ang daidzein naman ay isang malakas na antioxidant. Alam ninyo kung ano ang pinakanakakatakot na komplikasyon ng diabetes. Ito ang pagkasira ng mga daluyan ng dugo. Mula sa maliliit na daluyan ng dugo, sa mata na nagdudulot ng pagkabulag, sa kidney na nagdudulot ng kidney failure, hanggang sa malalaking daluyan ng dugo, sa puso na nagdudulot ng atake sa puso, at sa utak na nagdudulot ng stroke. Ang daidzein na ito ay tumutulong na protektahan ang dingding ng daluyan ng dugo, labanan ang mga free radical na sumisira sa inyong mga daluyan ng dugo. Maaring may magtanong, ngunit ito ay carbohydrates pa rin, doktor. Kung kakainin ko, tataas pa rin ang asukal sa dugo, di ba? Tama, napakagandang tanong. Ito ay carbohydrates pa rin, kaya ang tip ay gamitin ito upang palitan ang ibang bahagi ng carbohydrates sa inyong araw. Halimbawa, sa halip na kanin o tinapay, hindi ito dapat idinadagdag sa kinakain ninyo. Pagkatapos marinig ito, siguradong napagtanto ninyo na ang munggo ay hindi masama gaya ng iniisip ninyo, tama ba? Kung titingnan natin ang puerarin at daidzein, libo-libong taon na itong ginagamit sa traditional medicine. Sa tradisyonal na gamot, tinatawag itong katakana. Ang kata ay munggo at ang kana ay ugat. Ayon sa mga lumang libro ng medisina, ang munggo ay may matamis at malamig na lasa at neutral na katangian. Pumapasok ito sa dalawang meridian, ang spleen at stomach. Ano ang epekto nito? Ang diabetes sa tradisyonal na gamot ay tinatawag na xiaoke. Ang xiao ay nangangahulugang pagkalanta at ang ke ay uhaw. Ang pinakamalaking katangian ng sakit ay ang yin deficiency
at flourishing fire. Ibig sabihin, ang likido yin sa katawan ay nababawasan at ang init fire ay tumataas. Nagdudulot ito ng tatlong tipikal na sintomas: labis na pagkain dahil sa stomach fire, labis na pag-inom dahil sa yin deficiency, at labis na pag-ihi upang mailabas ang init. Kaya ang tao ay palaging hindi mapakali, tuyo ang bibig at lalamunan at patuloy na nauuhaw. Ang munggo ay may pangunahing epekto ng clearing heat at generating fluids. Ang clearing heat ay ang pagpapalamig sa nagniningas na apoy. Ang generating fluids ay ang pagpapasigla sa katawan na maglabas ng sariling laway at iba pang likido. Ginagawa nitong hindi gaanong uhaw at tuyo ang lalamunan, nilulutas nito ang mismong ugat ng Xiaoke. Marami sa aking mga pasyente, pagkatapos gamitin ng tama, ay nagbigay ng parehong feedback: "Doktor, nabawasan na ng husto ang pakiramdam ng pagkatuyo ng lalamunan sa hating gabi." Iyon mismo ang epekto ng munggo sa paglikha ng likido. Kung nakakaranas kayo ng mga sintomas ng panloob na init tulad ng pagiging mainit, mapait ang bibig, tuyo ang lalamunan at nauuhaw, at paninigas ng dumi, ang munggo ay isang mahusay na pagpipilian. Sino sa inyo ang nakakaranas ng panloob na init o pagkatuyo ng lalamunan? Mag-comment ng numero umo sa ibaba para malaman ko. Ang pakinggan ito ay parang mahirap, ngunit sa totoo lang, mas madali ito kaysa sa iniisip ninyo. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang konkretong paraan ng paggamit. Hakbang 1, ang gintong dosis. Ito na ang pinakamahalagang bahagi, ang golden way of consumption. Kumuha kayo ng papel at panulat at isulat ng maigi ang bahaging ito. Marami sa inyo, pagkatapos marinig na maganda ang munggo, ay nag-abuso, naghahanda ng 1 litro at iniinom kapalit ng tubig, kumakain ng 4 na mangkok sa isang araw. Kahit ginto pa ito, kung labis ang pagkain, magiging tanso ito. Gaya ng sinabi ko, ito ay carbohydrates pa rin. Ang labis na pagkonsumo ng calories at sobra-sobrang carbohydrates ay magdudulot ng kabaligtaran na epekto, magpapataas ng asukal sa dugo at magpapataas ng timbang. Tandaan ninyo ang numerong ito. Bawat araw, gumamit lamang kayo ng maximum na 15 gramo ng purong munggo. Uulitin ko, 15 gramo, hindi 15 gramo, hindi 100 gramo. Ilan ang 16 gramo? Huwag ninyong tantyahin gamit ang mata. Gumamit kayo ng kutsara ng yogurt, ang maliit na kutsara na ginagamit sa pagkain ng yogurt. Level off ninyo ang kutsara. 1 kutsara ay humigit kumulang 5 gramo, kaya 3 level kutsara ay sapat na para sa 15 gramo sa isang araw. Dapat ito ay purong munggo. Bumili kayo ng munggo na may iba't ibang laki, puti at natural ang kulay. Huwag kayong maghanap ng napakaputi at pino na parang harina, dahil ang ganoong uri ay madalas na may halong cornstarch o tapioca starch o pinaputi. At huwag na huwag gumamit ng munggo na may halong pampabango o pampasarap. Bakit? Dahil upang mapanatili ang amoy, kadalasan ay hinahaluan nila ito ng asukal na dapat iwasan ng mga may diabetes. Ngayon, mayroon na kayong 15 gramo. Paano ito ihahanda? Dumako tayo sa hakbang 2. Hakbang 2, ang gintong paraan ng paghahanda, lutuin ng husto. Ito ang hakbang na magdedesisyon kung ang kisinong gramo ng munggo ay magiging ginto o lason. Ang karaniwang pagkakamali ay ang paghahanda sa malamig na tubig o 100 degree na mainit na tubig. Ibig sabihin, hilaw na paghahanda. Madalas ninyong ilalagay ang munggo sa baso, ibubuhos ang mainit na tubig at hahaluin. Kapag lumapot na, kakainin na. Sa ganitong paraan, hindi pantay ang pagkaluto ng munggo. May bahaging hilaw, may bahaging luto na nagdudulot pa rin ng kabag. At ang pinakamahalaga, ang carbohydrate sa anyong iyon ay mabilis pa ring maabsorb at tataas pa rin ang asukal sa dugo. Ang tamang paraan, ang paraan na ginamit ni Aling Nena at nagtagumpay, ay dapat lutuin ng 100% sa kalan. Sundin ninyo ang 4 na hakbang na ito. Kumuha ng eksaktong 15 gramo ng munggo, 3 level kutsara ng yogurt, at ilagay sa isang maliit na kaldero.
parang kaldero para sa pagluluto ng lugaw ng sanggol. Lagyan ng 200 hanggang 250 ml ng tubig, mga isang basong puno. Gumamit ng kutsara upang haluin hanggang matunaw ng husto ang munggo sa malamig na tubig. Dapat walang buo-buo. Ilagay ang kaldero sa kalan sa napakahinang apoy. Patuloy na haluin ng tuloy-tuloy. Huwag huminto. Dapat ay patuloy ang paghalo. Sa loob lamang ng 2 hanggang 3 minuto, makikita ninyo ang himala. Magsisimulang lumapot ang munggo at magbabago ang kulay nito mula sa puting cloudy patungo sa transparent. Kapag nakita ninyong transparent na ang munggo at may lumalabas na bula, iyon ang oras na lubusang naluto na ang carbohydrates. Patayin ang apoy. Babala, huwag gumamit ng microwave oven. Hindi pantay ang pagluluto ng microwave, may bahaging sunog at may bahaging hilaw, napakadelikado. Sa puntong ito, mayroon kayong isang mangkok ng lutong munggo, malinaw na parang gel at napakalambot. Pakinggan ito ay parang mahirap, ngunit sa totoo lang, mas madali ito kaysa sa iniisip ninyo. Pagkatapos ng ilang beses, masasanay na kayo. Ngayon, mayroon na kayong lutong munggo. Kailan ito kakainin? Hakbang 3. Ang gintong oras ng pagkain. Mayroon na tayong lutong munggo. Kailan natin ito kakainin para maging pinakakapakipakinabang? Sa umaga, tanghali, o gabi. Bakit mahalaga ang oras? Ginagamit natin ito bilang kapalit ng isang merienda o bahagi ng carbohydrates. Kapag niluto ninyo ito at pinalamig ng kaunti maligamgam pa rin, mga 50,060 degrees, ang isang bahagi ng carbohydrates sa munggo ay magiging resistant starch. Lubos na pinahahalagahan ng modernong medisina ang resistant starch na ito. Ito ay pagkain para sa healthy gut bacteria at pinakamahalaga para sa mga may diabetes. Pinapabagal nito ng husto ang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Golden time at 1, pinakamahusay ay 3:04 p.m. Bakit? Ito ay ang afternoon snack. Sa halip na kumain ng matamis na tinapay, saging, o halo-halo, kumain kayo ng isang mangkok ng lutong munggo. Ano ang double benefit? Tinutulungan nito kayong hindi magutom ng mabilis. Tinutulungan nito kayong hindi bumaba ang asukal sa dugo sa hapon. At ang pinakamahalaga, mababawasan ninyo ang dami ng kanin na kakainin ninyo sa gabi. Halimbawa, kung karaniwan kayong kumakain ng 2 mangkok ng kanin sa gabi, ngayon ay kumain kayo ng 1 mangkok ng munggo sa alas, 4 ng hapon. Sa gabi, kailangan ninyo lamang kumain ng 1 mangkok ng kanin o kalahating mangkok pa nga. Iyan ang paraan para matalinong bawasan ang kabuuang carbohydrates na inyong kinakain. Golden time 2, kapalit ng almusal. Kung sobrang abala kayo, maaari ninyong kainin ang lutong munggo na ito bilang kapalit ng almusal. Ngunit hindi ko ito masyadong inirerekomenda kaysa sa hapon dahil sa umaga, mas kailangan ng katawan ng protina para magsimula. Kung kakain kayo ng munggo sa almusal, dapat itong isama sa 2 nilagang itlog o 1 baso ng gatas na walang asukal. Ngunit may magtatanong, maaari ko ba itong kainin pagkatapos ng hapunan? Hindi, absolutong hindi. Ang pagkain pagkatapos ng hapunan ay nangangahulugang nagdaragdag kayo ng carbohydrates na parang nagdaragdag ng gasolina sa apoy at mabilis natataas ang asukal sa dugo. Pakinggan ito ay parang mahirap, ngunit sa totoo lang, mas madali ito kaysa sa iniisip ninyo. Alam kong ang pagkain ng lutong munggo sa parehong paraan, araw-araw ay maaaring medyo plain at nakakasawa. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang ikalawang paraan na napakasarap at napakabisa. Ang unang paraan ay purong munggo at tubig lamang. Ang ikalawang paraan ay ang golden variation, lutong munggo na may kalamansi, lemon o lime. Lutuin pa rin ninyo ang 15 gramo ng munggo gaya ng itinuro ko sa hakbang 2. Pagkatapos patayin ang apoy at palamigin ng kaunti ang munggo maligamgam pa rin, mga 50,060 degrees, pigain ang kwartor na kalamansi, fresh lemon or lime juice, dito. Naku, ang bango, ang asim, at mas masarap ito. Ngunit ang ganda ay hindi lang sa lasa.
Ang vitamin C sa kalamansi ay tumutulong na mapabuti ang panunaw. Higit sa lahat, ang pectin, isang soluble fiber sa kalamansi, at ang citric acid ay mga sandata din na tumutulong na pabagalin ang pag-absorb ng asukal. Kapag pinagsama ninyo ang munggo, puwerarin, sa kalamansi, pectin at citric acid, mayroon kayong isang napakalakas at natural na blood sugar lowering medicine pagkatapos kumain. Ang benepisyong ito ay lalong mabuti para sa mga may mataas na presyon ng dugo at mataas na kolesterol. Ang kalamansi ay tumutulong na palakasin ang mga daluyan ng dugo at protektahan ang mga ito. Kung mayroon kayong diabetes at mataas na presyon ng dugo, subukan agad ang ikalawang paraan na ito. Subukan ninyo bukas at bumalik kayo para mag-comment at ipaalam sa akin ang inyong karanasan. Ibinabahagi ko ito upang maintindihan natin na gaano man kaganda o kaginto ang isang bagay, mayroon pa ring mga tao na hindi dapat gumamit nito. Sino ang hindi dapat gumamit ng munggo? Tandaan ninyo, nang maigi ang tatlong grupo na dapat iwasan, mga may spleen at stomach deficiency cold, mahina ang tiyan at malamig ang pakiramdam sa tiyan. Ibig sabihin, ang mga taong madaling nilalamig, malamig ang kamay at paa, at madaling nagtatae o malambot ang dumi kapag kumain ng kakaibang pagkain. Ang munggo ay may malamig na katangian at ang pagkain nito ay lalong magpapalamig sa tiyan na magdudulot ng pagtatae, mga may mababang presyon ng dugo. Pinapalawak ng munggo ang mga daluyan ng dugo na nakakatulong na pababain ang presyon ng dugo, na mabuti para sa mga may mataas na presyon ng dugo. Ngunit kung mayroon kayong mababang presyon ng dugo, halimbawa 95, at kakainin ito, lalo nitong ibababa ang presyon ng dugo na napakadelikado, nagdudulot ng pagkahilo, panlalabo ng mata, at pagkahimatay. Maliliit na bata at nagbubuntis na mahina ang pangangatawan. Ang sistema ng panunaw ng maliliit na bata ay hindi pa ganap na nabuo kaya hindi sila dapat gumamit nito. Ang mga nagbubuntis, lalo na kung mahina ang pangangatawan o may kasaysayan ng pagkalaglag, ay dapat na lubos na iwasan ito dahil sa malamig na katangian ng munggo. Mga bunga, kung hindi umiwas. Ang mga may malamig na tiyan ay magkakaroon ng mas malalang pagtatae. Ang mga may mababang presyon ng dugo ay magkakaroon ng pagbaba ng presyon ng dugo. Makinig kayo sa inyong katawan. Kung kasama kayo sa tatlong grupong ito, iwasan ninyo. Gusto kong ulitin, batay sa lahat ng aking 25 taon ng karanasan, ang munggo ay isang suportang pagkain. Ito ay hindi gamot. Hindi nito kayang palitan ang gamot para sa diabetes, metformin, gliclazide, o gamot para sa presyon ng dugo na inireseta ng doktor. Huwag na huwag ninyong ititigil ang gamot na inireseta ng doktor nang walang pahintulot. Ginagamit natin ang munggo bilang isang katuwang upang maging mas epektibo ang paggamot, hindi upang palitan ito. May isa pang malaking pagkakamali na kailangan kong banggitin ng detalyado. Marami sa inyo ang hindi naglalagay ng asukal, ngunit naglalagay ng pulot pukyutan. Dahil iniisip ninyo na ang pulot pukyutan ay natural, mas malusog kaysa asukal, at mas nakapagpapalusog. O kaya ay nagtatanong kayo, ang pulot pukyutan ay mabuti, bakit hindi ito pinapayagan? Siyentipikong paliwanag. Mga kaibigan, kung ito ay mabuti o hindi, depende sa sangkap. 80% ng pulot pukyutan ay fructose at glucose. Ito rin ay asukal at mabilis pangang maabsorb na asukal. Kapag pinagsama ninyo ang pulot pukyutan, asukal, sa munggo carbohydrates, ang kabuuang glycemic load na inyong kinakain ay napakataas pa rin at mabilis pa ring tataas ang asukal sa dugo. Mayroon akong pasyente sa probinsya ng Iloilo, narinig niya rin na maganda ang munggo at hindi siya naglagay ng asukal, ngunit naglagay siya ng 2 kutsara ng pulot pukyutan sa lutong munggo niya. Kinakain niya ito tuwing umaga at ang asukal sa dugo niya ay palaging 15 hanggang 15 at hindi niya maintindihan kung bakit. Nang suriin ko, ang salarin pala ay ang 2 kutsara ng pulot pukyutan. Mga kaibigan,
Kung mayroon kayong diabetes, pakiusap, sanayin ninyo ang inyong sarili na kumain ng plain. Ang natural na lasa ng 15 gramo ng munggo ay sapat na. Iyon ang tunay na lunas. Pagkatapos ninyong marinig ito, siguradong napagnilayan ninyo kung katulad din ito ng inyong karanasan. Ngayon, sabay-sabay nating buodin. Nakarating na tayo sa dulo ng pagpapaliwanag tungkol sa munggo. Balikan natin ang kuwento ni Aling Nena mula sa Laguna na ikinuwento ko sa simula ng video. Nagtagumpay si Aling Nena dahil eksakto niyang sinunod ang aking mga tagubilin. Kumain siya ng 15 gramo ng lutong munggo na may 4 na kalamansi. Kinain niya ito tuwing alas 4 ng hapon bilang kapalit ng merienda. Dahil dito, nabawasan niya ang 1 o 2 mangkok ng kanin sa hapunan. Kailangan lang ninyong tandaan ang 3 bagay na ito. Gintong dosis. Tanging 15 gramo lamang 3 level kutsara ng yogurt bawat araw. Gintong paraan ng paghahanda. Palaging lutuin ng 100% sa kalan. Huwag ihanda ng hilaw. Huwag magdagdag ng asukal. Huwag magdagdag ng pulot pukyutan. Gintong oras. Kumain sa oras ng merienda, 3:04 p.m. upang palitan ang merienda at bawasan ang kanin sa hapunan. Ang asukal sa dugo ni Aling Nena pagkatapos kumain mula 12,013 ay bumaba at naging stable sa 8,009. Ang pinakamahalaga, hindi na siya pagod, hindi na nauuhaw, at masaya siya dahil nakakakain siya ng masarap at malusog. Sa 3 gintong hakbang na ito dosis, paraan ng paghahanda, oras, saan ninyo madalas ginagawa ang pagkakamali. Mag-comment ng numero 1, 2, o 3 sa ibaba para malaman ko. Sa aking 35 taon ng karanasan, alam kong may milyon-milyong Pilipino pa rin na may diabetes. At marahil sa sarili nating pamilya, ang ating mga magulang o lolo't lola ay naghahanda pa rin ng munggo na may asukal at iniinom araw-araw dahil sa akala nila ay nakakapresko ito. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang video na ito, pakiusap. Gawin ninyo ang isang bagay para sa akin. Ibahagi agad ang video na ito sa Zalo, Facebook, ipadala sa mga kaibigan, sa mga kapamilya, sa mga kakilala ninyong may diabetes, mataas na presyon ng dugo, at mataas na kolesterol. Ang isang pagbabahagi ninyo ay maaaring makatulong sa isang tao na baguhin ang kanyang gawi, makatulong sa kanila na mas mahusay na kontrolin ang asukal sa dugo at maiwasan ang mga nakalulungkot na komplikasyon. Bukod sa munggo, mayroon ba kayong kinagigiliwang pagkain na hindi ninyo mailabas dahil sa takot sa diabetes? Mayroon ba sa inyo ang naghahangad ng halo-halo, soft drinks, o tinapay, ngunit kailangan lang lunukin ang laway dahil sa takot sa pagtaas ng asukal sa dugo? Naiintindihan ko kayo. Alam kong ang laban sa diabetes ay pinakapagod sa pakikipaglaban sa pagpipigil sa pagkain. Ngunit kung naiintindihan natin ng tama, makakakain pa rin tayo ng masarap at malusog. Maaari kayong magtaka, kaya kung sobrang nahihirapan akong pigilan ang matamis, ano ang dapat kong gawin, doktor? Ibig bang sabihin ay magugutom ako habang buhay? Sa susunod na video, ibabahagi ko ang isang napaka-interesanteng paksa. 5 uri ng natural na asukal na ligtas. Gamitin ng mga may diabetes, hindi nagdudulot ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang mga asukal na ito para sa paghahanda ng inumin at pagluluto habang mahusay pa ring kontrolado ang asukal sa dugo. Mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para kayo ang unang makakatanggap ng mahalagang video na ito. Ako si Dr. Renato Bagani. Nais kong hilingin sa inyo ang maraming kalusugan at kapayapaan. Magkita-kita tayo sa susunod na video, sa susunod na linggo,